Sa magandang hapon po ng Martes, May 11, 2021. Kumusta po kayo? Welcome po sa aking channel, DOFW Trader. At pag-uusapan po natin yung mga sikat, mga popular, mga trending na stocks sa Philippine stock market at gayon din po yung mga cryptocurrency po na atin din pong isinama na sa ating analysis na ito. Sapagkat ito po sila po ngayon ang mga trending at laging pinag-uusapan sa iba't ibang trading group. Kung kayo naman po ay ngayon pala nakapasyal sa aking channel, mangyari po lamang na mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos po natin na i-upload pa in the future. Gaya po nito, mga may kinalaman po sa stock market, trading, and investing. Okay? At binabati ko po si Miss Lorna Magabo at si Mojo the Traveler na mga nagkomento po na nakaraan po nating video. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. At kung kayo po ay nais nyo pong may shoutout ko po kayo po ay magkomento sa video ito at sa susunod pong video ay babatiin ko po kayo. Okay? Umpisa na po natin, wag na po natin pagtagalin. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen as usual ay ang ating merkado at nakita po natin na nagkaroon nga po siya ng pag-angat mula po nung tumama po siya sa 6,200 area ay umangat po siya ngayon. Umangat po siya noong May 7, no? At ngayon nga po ay ikatlong kandila po niya napapanik, ano? Ang umangat po siya ngayon ng positive 0.15%. At hindi pa rin po natin masasabi na ito ay maliwanag na pong bullish movement, ano? Sapagkat nakikita po ninyo bagya po siyang bumangga po sa MA9 at bagya pong umatras. At hindi po natin alam, baka po ito ay temporary upswing lamang ng kanyang patuloy pong downtrend movement, ano? Kasi downtrend pa po talaga, no? Kitang-kita nyo naman po ang ADX po natin ay above 25 at ang red indicator po ay nasa ibabaw ng green, although ito po ay declining, which is a sign na pwede pong magkaroon ng tinatawag na positive cross. Pero hanggang hindi po yan nagkakaroon ng crossover, wala pong reversal, no, na nangyayari pa sa ating merkado. Ang mga harang po niyang nakikita natin sa bandang itaas ay ang MA50 at gayon din po itong makapal na ulap na pula, no? Okay? So actually may pointing upward na po si stochastic RSI, pero sabi ko nga po sa inyo hanggat hindi po yan talaga uptrend or umiibabaw sa ulap na ito o sa malalakas na MAs ay hindi po natin masasabi na bullish na tayo, no? Hanggang ngayon po ay bearish under the cloud ang ating merkado. Kung sisilipin po natin ang net foreign, ganun pa rin po, ano? Ang net foreign po natin ay still selling, no? Negative 347.877 million at wala pa pong araw na nanalo ang mga foreign buyers, no? Ang MA200 point still nasa ibabaw niya, no? Okay, senyalis po talaga na talagang bearish pa po siya. Okay? Ang mga sectors po ng ating merkado, ang properties po ang umangat, ang pinakamataas, which kumita po ng 0.29% ngayon. Ang bagsak po, malaki po ang binagsak kumpara sa kinita, no? Ay ang negative 2.93% naman ng mining and oil, no? So bagsak ang mining and oil. Ang all shares po natin, yung pong mga index po natin ng maraming stocks, ng lahat ng stocks sa Philippine stock market ay maganda pong pinapakita sapagkat mukha pong sana po mag-form ng tinatawag na double bottom, ano? At ayan, no? Yung dati po niyang resistance, ngayon po ay ginawa po niyang support, ano? At malapit po siya sa MA200, ano? So kumbaga maganda po ang pinapakita ng ating all shares. Ibig sabihin yung kabuuang shares po, no, ng lahat ng stocks, no, sa Philippine stock market po ay medyo maganda ang iginagalaw kumpara po sa index, ano? Index kasi napakalayo pa sa MA200. So tingnan po natin, ano? Hopefully po ay sa mga susunod na araw ay magtuloy-tuloy na po sana ang ginagawa po niyang pagpanik at basagin na po yung mga harang na nagsasabing na siya po ay nananatili pa rin downtrend, ano? Okay? Ang next po natin, siyempre, yung mga paborito ninyo ng stocks, no? Pag-uusapan natin, naka-arrange po ng loser to gainers ay ang mga stocks na ito. Unahin po natin si PHA, negative 2.5% po siya ngayon. Si PHA po bumasag na naman bumasag na naman po ng support. Yung 195 na inaabangan natin binasag. At next is 190.
190 ang susunod. Tingnan natin. Okay. Okay. Wala pa po tayo nakikitang malino na reversal na nagpa-flat bottom po ang stochastic RSI. Sinyalis po ng malakas po niyang pagbaba, although ito po ay sideways lamang, sabi po ng DMI. Hindi pa po siya downtrend, sideways lamang po siya. Sa mga tuwid, hindi pa po ito ang kanyang lower range ng kanyang ng kanyang sideways movement. So, kung tatanungin nyo ako, walang buying signal po ito. Huwag po ninyong pasukin muna sapagkat ang mga MAs po niya ay pointing downward. Baka po kumawala po sa harang niya. Itong 190, pag binasag pa niya, baka ang i-retest na niya yung MA 200, malalalim-lalim po yan. Okay. Net po rin po natin kay PHA. Ang net po rin po ay negative 72.69. Okay. Okay. So kauna-unahang selling po after po ng 5 trading days na sunod-sunod na buying. Ngayon po ang nanaig po ay seller. So ingat po kayo. Kung nagbabalak kayo pumasok, abangan na lang po ninyong bigyan kayo ng malinaw na bounce ni PHA. May nag-PM sa akin kanina about dito. Ito po, pag-usapan natin. Medyo kinakabahan na raw siya sa hawak niyang stock. Hindi man niya nabanggit sa akin kung magkano ang kanyang average. Ang laki na kilala na rin po ng ibinaba ni dito. Okay, naka-weekly chart po tayo. Daily chart tayo. Okay. Si dito po ay hindi po natin alam kung itong 930 na ang kanyang support. Although currently po siya po ay isang actually ay hammer or spinning top. Mas malapit sa hammer. Pagkat ang spinning top ay at least malaki-laki din yung weight niya sa ibabaw. May mga ito hammer din ang tawag nila dyan. Tingnan po natin kung ito na po ay magiging sign of reversal. Abangan natin bukas. Maghintay po ng confirmation candle kung gusto po ninyong pumasok. Sapagkat si dito po ay isang downtrend pa rin, sabi po ng ating DMI. Although nakikita po natin na parang nagsa-sideways po siya, ang ADX po niya at ang kanyang negative directional index ay pointing upward. So malakas po itong downtrend. So hanggang ngayon, hindi pa rin po malinaw kung ito pong 930 ang kanyang magiging support na talaga o yan na po, kung yan na po ba yung talagang bottom niya para muli po siya pumanik. Wala pa po wala pa nga po sa oversold area si stochastic RSI. So meron pa pong window para mas bumaba pa siya. So yung mga nagbabalak pumosisyon, mga nag-average down naman, siyempre mientras bumababa yan, mas pabor sa kanila. Pero kung trader ka, walang opportunity sa iyo ngayon si dito. Wala ka ngayong pagkakakitaan dito sapagkat ito ay talagang bearish pa. Dahil wala naman po tayong shorting sa Pilipinas. Yung mga may hawak, tansay ninyo kung kaya pa rin kung hanggang magkano ang kaya nyong mawala pang gains. Kasi sayang, malaki-laki na rin po itong ibinaba niya. Lalo na kung dito na kayo malapit sa mga malapit yung kanyang buying signal. Yung entry po ninyo malapit dito sa area na to, medyo alisto kayo, sayang yung gains na unti-unti pong inuubos nitong ginagawang pagbaba po ni dito. Okay? So wala po tayong buy signal, wag po kayong bibili muna. Malakas pa po ang pinapakitang downtrend movement niya. Wala pa pong reversal na malinaw. Okay? Next po natin ay si Merrimart. Umangat po siya ng 0.42%. Tingnan po natin kung ano po ang Si Merrimart po natin ay pumapanik pero maliliit lang yung mga candles niya. Kung di spinning top, inverted hammer, doji. So bumangga po sa MA9 pero umatras. Si Merrimart po ngayon ay sideways lamang, sabi po ng ating DMI. 465 ang kanyang nearest support area of support. Although ang kanyang pong stochastic RSI ay pointing upward at ito nga po ay minsan ay ginagamit kong buy signal, pero sa kasalukuyan po kasi kapag ka po kasi ito bearish, nasa ilalim ng mga MA, hanggang hindi po tayo nakikita talaga na bumabasag po siya ng mga MA paangat, ay hindi po magandang pasukan. Kikita po dito yung mga trader ang kikita dyan. Yung mga bumabanat ng mga
swing traders na pumapasok sa dito, pumasok dito at unti-unti po silang ayan, kumikita po sila habang pumapanik siya. Pero kung kayo po ay nagbabalak mag-invest, ngayon pa lang, parang wala pa po tayo nakikita magandang senyales na muli po siyang papanik. Okay. At ito nga po ay sideways lang. So ang mangyayari, papanik at maghahanap po ito ng kanyang upper range kung saan po siya doon muling bababa. Baka po 560. Baka po 560. At least po siya ay sideways lang. Sideways lang po ito. So range trading lang po tayo dito kay Merrimart. Net po rin po natin. Ang net po rin po ay may selling. May selling po siya ngayon, negative 500. Negative 502. Okay. Pangalawang araw po ng selling niya. Medyo maliit po siya kumpara kahapon. Okay. Next po natin ay si APL. APL na po tayo, guys. Kailang load natin yung nakasave para APL po ay sideways pa rin, ganun din parang si Merrimart. May ang kanya pong candle po ngayon bumagsak pa at ang laki po ng although green po siya, umangat pala, sorry. Umangat po yung kanyang current candle, nag-gap up pero bumaba din. Actually, gap up po siya doon sa kanyang naging closing price. Yun po ang ibig ko sabihin ng gap up. Pero mas malinaw pong gap up ay yung pagka po talagang yung body ang kanyang lagpas po siya doon sa body niya. Pero masasabi na rin pong gap up ito sapagkat umangat po siya mula po doon sa kanyang closing price kahapon, nagkaroon po ng gap. Ng 0.59 or 0.6%. Maliit lang po. At umatras po siya ngayon at para po siyang shooting star na bumangga po siya dito sa MA9 po natin, yung tong orange line. So, matamlay pa po ito. Hindi pa po natin masasabi na papanik pa to. Okay? Kung sakali man napapanik, may iksing swing lang din, sapagkat ang mga MAs po niya ay nasa ibabaw pa niya. So, kailangan po muna niyang basagin yung mga yan bago po natin masabi na papanik. Talagang papanik na siya. Pero sa stochastic RSI po ay pumapanik po siya. Nagpapakita po ng bullishness. So try nyo kung gusto ninyo na i-test buy. Kaya nga lang parang hindi pa po malinaw na ito ay papanik. Wala. Kung ako po tanongin nyo, in my opinion, hindi pa yan malinaw na pagkakakitaan mo pagka sumakay ka. Okay. Next pa natin na si Asian. Si Asian po, ito maganda-ganda ang ginalaw na. Pangatlong red candle na po niya to. Okay. Tuloy-tuloy po nagkaroon na nga po ng positive cross at yung stochastic RSI po ay lumalakas at lumalapit po sa tinatawag na overbought area. Konting reminder lang po kay Asian, ito po ay still sideways. Kaya po alisto kayo kapag ka po ito may binangga ang resistance na posible po niyang maging upper range at mula po doon ay muli po siyang bababa. Okay? Flat na flat po si ADX natin sa 13. Wala po pinapakitang senyales na aangat po si ADX. Kaya po ito ay still on a non-trending mode. Okay? Net po rin po ni Asian. Ang alam ko net po rin ito. Ayun. Maganda naman ang net po rin niya kasi sunod-sunod na mga araw po siyang binibili ng mga foreigner. Okay? Lumalamang po ang mga buying ng mga foreign investors sa kanya. So, may nakikita po ang mga foreigner sa kanya. Siguro po nalalaman nila yung mga balita tungkol sa mga projects niya. Kaya po parang binubudeka siya, sa kabila po na nung mag-umpisa po siya, nung bumababa po siya kasalukuyan, binibili na siya at patuloy pa rin po siyang binibili hanggang ngayon. Maganda po ang foreign transactions niya, mga foreign movement po niya. Sakyan lang po muna hanggang pumapanik at sana nga po tuloy na po siyang magpakita ng trend, ng uptrend move sa atin. Okay.
Next po natin is DDMPR. Ang alam ko kay DDMPR, umangat ngayon. Ayun. So, ang naging bottom po niya ay yung 190. At pumapanik po siya ngayon sa kasalukuyan. Ganda-ganda po pinapakita ni DDMPR. So, alisto lang po sa 2 pesos. Kasi pwede rin maging resistance yung 2 pesos. Medyo umatras na nga po siya kanina, no? Sa 2 pesos. So, pagka binasag yan, yung mga susunod po niyang mga resistance, no? Hindi pa po yan nakakapag-overcome sa kanyang downtrend move. At ang sinasabi pa nga po ng ating ADX DMI, siya po ay downtrend pa, no? Kasi po yung ADX po natin ay 47.67 at yung ating pong red indicator ay nasa ibabaw ni green pero declining, ano. So lumalapit po sa pagkakaroon ng reversal yan pagka pointing downward si red at pointing upward si green. So let's hope for the best, no? At yung pong yung dividends po niya, no, na ibibigay niya, no, sa May 18 yata kung di ako nagkakamali, nawala yung mga signs ng dividends dito. Bakit nawala yung logo ng dividend? Anyway, so yun ang asahan natin muna sa kanya ngayon. Kung nakabili kayo, dividends, ano. So abang-abang na lang po tayo kung magpapatuloy po siyang pumanik, ano. Okay? So meron na po siyang pinapakitang puwersa. Mapapanik siya. Hopefully po basagin yung dos bukas at magpatuloy na po, ano. At para po kumita yung lalo na yung mga hindi naman nagbenta nung nakabili po sila nung IPO. Okay? Last but not least po natin ay si TBGI. Pag-usapan natin. Si TBGI din po ay ayan, no, tumama po sa isang sa bottom niya, no? Earnings report po niya ay positive naman, 500. Positive 500%. Parang si PSAI po, pero bahagyang bumasag ng MA9. So, tingnan po ninyo kung magtutuloy-tuloy yan. Alisto lang po kayo sa mga resistance level po niya. Ito pong 0.41, no? Kitang-kita naman po yun, dati pong support yan. Ayan, no? Dati pong resistance. So, alisto lang po kayo. Pag binasag po yan, then abang po tayo sa mga susunod po niyang mga possible resistance level, ano? At syempre po itong ulap, no? Yan ang matindi-tinding resistance dyan, ano? So, pwede po kayong kumita rito. Counter trend trading tayo sapagkat yan po ay kitang-kita naman po ninyo na bearish pa siya. At si stochastic RSI po ay pointing upward pa naman kasi nga po ay pumapanik siya. So, pagka po bumangga sa isang resistance, alam nyo na dapat ang gagawin nyo dyan, ano? Sapagkat hindi pa naman po talaga yan uptrend. Ito pong si TBGI. Okay po, natapos po ang ating stocks review ng mga piling PSE stocks, yung mga trending po dyan. Ang isusunod po natin siyempre ay ang mga cryptocurrency. Handa na kayo dyan. At ito na po ang inyong hinihintay, no? Cryptos to review natin. I-arrange po natin from alphabetical order sapagkat lumilipat-lipat po yung list natin kapag yung change po ang ating gagamitin parameter, no? Unahin po natin si ADA. Si ADA po ay nagpakita po ng decline ang stochastic RSI, pumasok po sa level 70. Si ADA po ay sinasabi po ng ating DMI na siya po ay still on a sideways movement, no? Pero kita-kita naman po natin na siya po ay papanik, no? Pero yung nga pong current movement po niya ayan, papanik po siya, kita-kita naman po natin at although sinasabi po ng ADX na siya po ay magkakaroon ng trend sapagkat pointing upward po ang ating ADX at yung verde po ang nasa ibabaw, no? So kung ganun po ang mangyayari base po sa nakikita natin, pwede pong magtuloy-tuloy pa sa pagpanik ito pong si ADA. Maganda pa naman po ang pwesto ng kanyang MA sa mga kandila sapagkat hindi pa naman po bumabasag ng MA, no? Tinatouch lang yung MA9 pero wala pa po tayong nakikitang malakas na pagbasag pababa. Okay. Pero kung ako po tatanungin ninyo, pwede na bang pumasok? Medyo kinakabahan ako ng konti dito sa posisyon ng stochastic RSI kasi downward siya, no?
So tingnan ninyo kung kaya nyo pang hintayin, magkaroon muna ng positive cross si DMI tsaka kayo si stochastic RSI tsaka kayo pumosisyon. Kasi hindi ako masyadong kumpiyansa sa ganitong galaw. Unang-una po ay nasa upper half po yan ng channel. So talagang may tendency po na bumangga sa upper channel, may tendency po yung bumababa. So alis to lang ano. Kung kayo naman sa bandang ibaba pa ng kapili, maliit na diferensya lang yan, pwede talaga. Lalo na kung dito, ano, napaka-safe, no? Dito kayo sa area na ito nakabili. Hindi nyo na masyadong papansin itong mga movement na ganito. At nasa ibabaw pa naman nga ng ulan. Next po natin ay si BNB. Si BNB natin ay may trend. Sabi po ng ating ADX, siya po ay uptrend ng ating DMI. No? At mapapansin po natin na meron po siyang meron po siyang sinusundan na trend line. Pag nilagyan po niya ng trend line sa bottom na magsisilbing pinaka-support po niya. Ayan. Okay. Kaya nga lang po ay declining din ng stochastic RSI niya at hindi pa po tayo pinapakitaan ng bounce. So, try nyo, mag-test buy kayo kung gusto ninyo. Basta wag lang pong babasag ng MA20, no? MA9, MA20 sapagkat yan po nagsisilbi po niyang dynamic support, kitang-kita naman nyo, no? Tinatouch niya yung MA20 pero hanggang doon lang siya, bumabalik na siya uli paangat, no? So currently po ay medyo bumabali po yung MA9 natin, so baka po muli po siyang mag-retest sa MA20 level niya, no? Kasi nga po ay sinasuggest po nito na pababa siya, no? Nasa kanyang current swing po siya, okay? Current downward swing. Okay. Next po natin ay si Bitcoin. Si Bitcoin po ay sideways pa lang din, no? Sideways lang po ang galaw ni Bitcoin ngayon. Most probably ito po ang bottom po niya. 49,000 at ang kanya pong peak ay ang kanya pong upper range ay ang 52 week high level, no? Pero nung bumangga dito, umatras na din, no? Sa 59,000 nung bumangga siya diyan, umatras na din eh. Ang current candle po niya ngayon ay isang spinning top at sinasalo po ng MA20 at ng ulap, no. So wala po akong natatanaw na buy signal sa kanya sa kasalukuyan. Pero try niyo kung gusto niyo, no. Okay. Spinning top, malapit po sa lower trend line. Pero kung ako tatanungin niyo, hindi ko muna papasukin si Bitcoin hanggang wala po ako nakikitang malinaw na reversal kay RSI natin, kay stochastic RSI, para po maganda-ganda yung entry natin. Tsaka nasa ibabaw po red eh, no? Pagka po kasi nasa ibabaw ang red, ibig sabihin bearish po yan, at yung ADX po ay mukhang pointing upward pa, no? Baka po pwede yan intraday, pero yung ipuposisyon ka medyo, tapos wala kang shorting option dun sa yung broker, medyo tagilid, ano? Kaya wag muna po, no? Dito kay Bitcoin, kung wala kang hawak, ano? Kung meron naman sa bandang ibaba ka nakabili, huwag mo nang pansinin yung sinabi ko. Kasi safe na safe ka pa, ano? Lalo na dito, kung dito ka sa banda na ito nakabili, wala yan sa'yo, yung mga ganyan, hindi pa pansinin yan. Okay. Ang susunod po natin ay yung Dogecoin. Umangat po siya ngayon ng 2.94%. Ito nga, umangat kanina, malaki pa yung candle niya, umatras na pala, oh. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hanggang ngayon wala pa po ako nakikitang buy signal, no? Ako po ay position trader, no? Swing at position trader po ako. So kung sa akin walang buy signal, kung gusto nyo i-try dahil first green candle po siya sa dito, kung anong strategy meron kayo, bahala po kayo dyan, ano? Pero ako po kasi ay hindi pa sampalataya, napapanit na ito ngayon kaagad, ano? Kung ito magko-close sa isang spinning top candle, iintayin ko ang confirmation sa next candle, tsaka pa lang ako mag-decide kung magbabalak po akong pumasok. Okay? Kailangan po ng confirmation pag ito nag-close as a spinning top. Pero kung hindi naman, kung hindi siya magiging spinning top, or kung magiging mataas na green candle po siya o magiging twister bottom, maganda. Yun, maganda. Pagka naging twister bottom. Pero ito pangit pa eh. Hindi pa kasi ito confirm na ito na yung final candle niya. Okay? So abang-abang po tayo ng posible po niyang bounce, no? Wala pa po, hindi pa po ito bounce eh, kasi baka po ito ay retracement lang sa downward movement niya at
muli po siyang bumagsak sa susunod na candle. So, hintayin ng confirmation. Next po natin ay si Ethereum Classic. Ayun, ganun din. Kamukha din po ito ni ano. Kamukha din po ng sinabi ko kay Dodge. No? Antay po ninyo magsara ang candle na ito. Pag ito po nagsara sa spinning top, nasa MA9 possible reversal po yan. Pero since nga po bukas pa ang market, antayin nyo na lang po siguro kung ano yung magiging itsura ng next candle bago kayo mag-decide kung gusto po ninyong posisyonan si Ethereum Classic. Kasi nga po wala po tayong positive reversal na pinapakita, pababa pa. Okay? Dito po kaya Ethereum Classic. Okay? Pero uptrend pa po yan. No? Uptrend pa yan, sabi po ng ating DMI. So, abang po tayo ng bounce. Dahil kasalukuyan po siyang nagpo-pullback. Okay? Next po natin ay si Litecoin. Bumaba ng negative 0.06%. Si Litecoin po ay isang doji candle. Malapit po sa MA9. Doji ba yan? Okay. Doji malapit sa MA9. Bibili. Hindi mo na ako papasok dito. Okay? Kasi declining po, ano? Declining po si stochastic RSI, pababa pa. Tayo natin yung next candle, no? Or gusto niyo mag-test buy kasi hindi pa naman sarado ang merkado. Sabihin yung candle na ito, hindi pa ito yung final candle. Pagka sign of reversal na magiging final candle, pwede tayo mag-test buy. Yung mga wala pang hawak, ano? Pwede ang maganda talagang pasok dyan dito eh. Kita ninyo, tingnan ninyo mabuti. Yung galing sa oversold tapos umakyat. No? Ito talaga magandang entry dyan eh. Dito, pagka dito ka nag-entry, dito wala kang masyadong kabay. No? Pero pag ganito, kagagaling lang sa overbought, papasok ka, medyo critical eh. Tapos pababa pa nga po siya ngayon, ano? Base po dito. So, ingat lang. Next po natin ay si Uni USDT. Si Uni po ay sideways lamang. Sideways lang po ito. Ganun din, ano? Spinning top din, pero mag-aabang kayo ng reversal pattern, no? Ito nga po spinning top, it could be a reversal pattern kung dyan magko-close ang candle na yan. Nasa oversold area po siya, no? So medyo lumalapit po siya, no, sa posible pong buy signal, no? Nasa oversold area na eh. Dyan maganda bumili pag nasa oversold eh. So antay-antay lang, antay-antabay pa sa mga balak pa lang pumasok, no? Okay. Mukhang maganda pa to kasi nasa ibabaw pa ng ulap ito. Maganda pa to si Uni. Next po natin si XRP, last but not the least. Si XRP po natin, ganoon din. Sideways lamang, no? Sideways laang, sabi nga ng mga kaibigan natin Batanggenyo. Sideways laang yan. At yan niya po, ay declining pa si stochastic RSI. So, si Ripple ay abangan nating umangat mula po dito sa support na ito kung dito po siya papanikan. Kasi mangyayari sa atin dyan, pag hindi po niya binasag to 1.65, medyo kapraso lang ang magiging kita natin dyan. Bakit? Kung may leverage naman. 15% din. Kung may leverage naman yung inyong broker. Kasi ngayon sa eToro, walang leverage sa mga cryptos eh. So, pwede yung pagkakitaan yan, ano? Mga ilang, pag pumanik siya dun sa kanyang nearest resistance, no? 16% din yan. Pag naka-times 2 ka, di 32%, no? Lalo na pag naka-times 5, no? Talagang pag naka-times 5 ka dyan, may leverage ka, 15 times 5, kita ka ng 75%, diba? Ganun yan eh. Ha? So, good luck na lang po doon sa mga nagtitrading po kayo sa crypto, no? Medyo matamlay si mga crypto natin eh. Medyo matamlay yung iba, no? Kakaniman kan si Dodge natin medyo malalim-lalim yung denive eh, no? Grabe tong denive ni Dodge eh. Dogecoin.
34% yan. No? Kung dito ka nakabili sa taas, tapos hindi ka nagbenta, naka-leverage ka, patay tayo dyan. No? Wala kang stop loss. Yari. No? Kaya, good luck guys. At wag po kayo magsasawang sumubaybay. Pag-anyaya po ninyo o i-share po ninyo itong ating video. At kung sa tingin po ninyo nakakatulong ang ating mga simpleng analysis na ito, ay i-like na rin po ninyo ang video. At kung hindi kayo subscriber, mag-subscribe po kayo. Hanggang dito na po muli at natatapos po tayo. Isang magandang araw po at hapon sa inyo lahat. God bless po. At always keep safe po at pagpalain po sana tayong palagi. At maging successful po tayo sa ating pagtitrade sa stock market at sa global market at sa cryptos at kung anumang market ang inyo pong itinitrade. Hanggang dito po at maraming pong salamat.